ito, Panginoon, Lord God, Panginoon, tinuldukan mo na sa pagat, Panginoon, kami nagpapasalamat sa kaharian ng langit, Panginoon, na naririto bumababa sa aming kalagitnaan, sa bayan ng Kalugit, sa bansa namin, sa Relation of Love, sa amin, sa Iglesia mo, Panginoon. Lord, salamat, salamat sa iyo namin pinapatid lahat ng papuri, Panginoon, pagsamba, luwalhatian, Panginoon. Dapat na po.
Thank you po sa praise and worship team ng God's Vineyard. Makakaupo na po tayo. Lord, bigyan ko lang po kayo ng background kung bakit tayo nandito. Last meeting po ng Kalupit Ministerial, napagkaisahan po namin na magkaroon po ng prayer gathering para sa dito po sa bayan. Bakit po? Kasi alam naman natin lahat na yung tatlong bayan ay nagsama-sama para lumabas ng kalye, may dalang mga placards, di po ba? Pinamanahan po yan ng Malolos. Sumunod po ang Magunoy at sumunod po ang Kalupit noong pong September 21. Ngayon, siyempre, meron pong mga ibang mga mananampalataya na sumama po sa rally na yan. Kasama po tayo sa nakibahagi dito po sa bayan po natin noong September 21. Ayun po, sabi namin, bakit bilang isang grupo ng mga mananampalataya dito sa bayan natin, bakit hindi tayo magsama-sama para tayo po ay dumalangin sa Panginoon? Kaya po, nandito po tayo. Kahit na, dahil sinabi ko kanina, maagang gumising, alas 3, alas 4, hindi po ba, tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon ngayong umaga. Kaya po, maraming po salamat sa inyo. Aware po tayo sa mga nangyayari sa balita. Tama po. Ang nakakalungkot po ay parang ipinagkanulo tayo ng mga kalalawigan natin. Yung mga ingyero. Nakakawa. Sabi nga nila yung magagaling na ito. Pero sana yung galing ginamit sa maayos. Sabi, indirectly, hindi lang sinabi ni Senator Lacson, kung ginamit nyo ang galing nyo para sa inyong mga kalalawigan, wala sanang baka. Kaya po, yung ibang mga kasama natin, wala dito. Yung po nasa Bensula, nasa Dugo, Caliston. Sabi nila, Pastor, hindi kami makakasama kasi wala pang pamilya. Alas 4 ng umaga. Baha pa rin po sa kanila. Kaya po, talaga ang pinakasandata lamang po natin ay lumapit po sa Panginoon. Amen. So, nagpapasalamat po tayo sa God's Vineyard. Tayo po ay pinaunlakan dito po para magsama-sama at ngayon umaga para magbigay po sa atin ng salita po ng Panginoon. Ang pastor po, siyempre, ng God's Vineyard Presbytery. Wala pong iba kundi si Pastor Adon na wala pong ang mga pinilipin.
Isang malamig at magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po! Praise the Lord. Alam niyo po, you're always welcome ang CNF po, mga kapatiran po dito sa Malapit ay welcome sa lugar na to. At bago po ako umakit dito, nung nagsasalita po si Pastor John, ang ating chairman, ay nakalaala ko po. Talagang binabalik tayo ng Lord dun sa kung saan tayo nagsimula. Way back, how many years ago, ang tagal-tagal na po noon, ang CMF po ay binubuo pa lang, makita niya si Pastor John Sanoy. Tayo po ay nagsimula sa pananalinan sa lugar na ito. At ngayon po, sa ganitong kalagayan na kung saan ay tayo muling tinawag ng Panginoon upang manalangin sapagkat napakahalaga po ng ating mga pananalangin. Amen po. Amen. Sa ganito nating kalagayan. Alam niyo po, hindi na po tayo, hindi tayo pipikit. Kasi po, itong pong nangyayari sa ating bansa. Ako iniisip ko, ang edad ko po ay sa mga senior na kami. Sa mga seniors po na kasama ko na narito ngayon. Hindi po ako nakakita, wala nang maging tao ako, ng ganito kalaking, kalawak, kalalim na problema when it comes to corruption. O baka meron pang hindi nahayag o alam natin sa ibang mga departamento, ano po, meron pang mga corruption na nagaganap. Pero grabe ito. Kumbaga kung wala kang Diyos, kung wala kang Panginoon, hindi mo alam kung kanino ka magagalit, at hindi mo alam kung sino kagagalitan mo, at hindi mo alam kung kanino ka magsusumbong. Di po ba? Ba't parang may kanya-kanya, hindi ko po alam mo? Ano ba ito? Ba't ganito? Ba't iba itong sinasabi? Parang may kanya-kanya silang agenda. Parang hindi mo alam. Alam niyo po, wala tayong lalapitan talaga, kundi ang Diyos. Siyang tutulong sa atin. Kaya po, napakahalaga po ng ating pagtitipo na ginagawa ngayon. Sapagkat tayo po ay hindi, sa Lord sa Diyos tayo lumalapit. Actually po, nung last Saturday, that was September 20, kami din po ay nagtipon-tipon dito kasama po ilang mga kapatira na mga kaibigan po namin sa iba't ibang mga bayan na kami po ay nanalangin. More than 150 din po kami nanalangin dito para po dito sa nagaganap sa ating bansa. Kaya po, ang presensya po natin ay napakahalaga at ang Panginoon po ay natutuwa sa ating mga pagtitipong ito sapagkat ito po ang pagkakataon na gamitin na po natin kung ano yung authority meron tayo. Ano ho? Kaya po sa oras na ito ay sandali po tayo magbubulit. Tinignan ko po ay exhortation and reflection ng aking maging bahagi. Kaya po, sige po, sandali po tayo pumikit at tayo po yung manalangin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. So, umagang ito, salamat po at binigyan mo kami ng pagkakataon ng gulay-gulayan ang iyong mga salita. Salamat, patuloy ka pong mangusap sa aming kalagitnaan. Salamat po aming Diyos, kayo pong manguna sa amin. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, sa oras na ito ay nais ko po na bumasa tayo ng ilang mga talata mula po sa Matthew chapter 16, verses 13 hanggang 19. Sige po, sabay-sabay po tayo bumasa. Now, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he was asking his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, and others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the other prophets." He said to them, "But who do you yourselves say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven." Verse 18, "And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Puntahan po natin Tagalog, basahin po natin sa Tagalog itong mga talata ito. Ready, go? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat," we will start at verse 13. Sorry, Tagalog, verse 13 kung start natin. Ready, go. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad,
Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17. Verse 17, please, Tagalog. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mong tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bagong ito ay tatayo ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapagtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Yan po ang mga talata na atin po sa kaling pagbubulay nila yan. So katulad po ng ating binasa, sabi dito ng si Jesus Christ ay nasa Caesarea po. Nagtatanong siya ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. So nakita po natin yung ating binasa. Ang sabi po dito, ikaw si John the Baptist, sabi ng iba Elijah, ang sabi ng iba Jeremiah. Pero sabi doon, but who do you say who I am? Alam niyo, napakaganda ng sagot ni Pedro. Tignan po natin verse 16 na English. Ulitin po natin ang pagkakabasa. Matthew chapter 16. Sa English po natin basahin, chapter 16, verse 16. Okay. Simon Peter answered, sabay-sabay po tayo, ready go? You are the Christ, the Son of the living God. And blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood is not revealed this to you, but my Father in heaven. Alam niyo po, napakaganda po ng pagkakasagot dito ni Pedro. Ano po? You are the Christ, the Son of the living God. Blessed, and then Jesus said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. Ito yung revelation po na dumating. Isang revelation po na dumating kay Pedro. Napakaganda po ng kanyang paghahayagan po. Napakaganda ng kanyang deklarasyon. Kaya po sa verse 18, ang sabi po sa verse 18, let's go to verse 18 English. Ang sabi po dito, okay, and I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Alam niyo po sa wikang Griego, ang sabi to, thou art Petras. Sino Petras? Ikaw ay Pedro. You are a small rock. Sabi po dito, and upon this rock, ano yung rock na yun? Upon this faith that you have professed. Ano yung professed ni Pedro? Thou art Christ, the Son of the living God. Di ko ba? Ito ang profession ni Pedro that sabi po dito, okay, I'll go back to this. Okay? You are Christ, the Son of the living God. Ito ang revelation na dumating sa kanya. Ano po? You are Christ, the Son of the living God. And Jesus said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you. Amen po? Hindi flesh and blood ang nag-reveal noon. Sino ang nag-reveal? Ito ay revelation ng God the Father. Amen po. Dahil po natuwa si Jesus sa declaration na yon ni Pedro. Kaya po ang sabi sa verse 18. Let's go to verse 18. Nasabi po sa verse 18. And I also say to you, okay, yes, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Doon sa declaration na yon ni Peter. Amen po. And I will give you the keys of the kingdom. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. What is that? That is authority. Sabihin niyo nga po, authority. Authority. Again, authority. Authority. Yan po ang binigay kay Pedro. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Kung ano ang talian mo sa lupa, ay tatalian sa langit. At kung ano ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Amen po? Iyan ang binigay kay Pedro. Ano po? Dahil sa kanyang napakagandang deklarasyon. Amen po?
tayo po dito, lahat tayo nakikilala natin ng Panginoon. Amen po. Kaya tayo nagtipon-tipon. Alam niyo po, ang pagtitipon natin, this is not in vain. We know that God will do great things today. Dahil tayo nagsama-samang idideklara kung ano man po yung ilalagay ng Panginoon sa ating mga labi. At very powerful. Alam niyo, napakagandito, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. That is authority. And we also have that authority. Amen. Amen po. Amen. Alam niyo po, ito ay in-extend. Kung titignan po natin sa chapter 18, tignan nga po natin sa chapter 18. Sabi po dito sa chapter 18, verses 18, in-extend na po ang authority na to, not just to Peter, but also to the disciples. Ang sabi po sa Matthew chapter 18, verses 18, ayan na po, ready? Go! Truly I say to you that whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Verse 19, again I say to you, ulitin po natin, again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father in heaven. For where two or three have gathered in my name, there am I in the midst of them. Amen po. Tayo binalo dito. Amen. Dapat di tayo natutulog po sa mga bahay natin eh. Amen. Pero tayo, nag-agree tayo na pumunta dito. Dahil alam ko po, sa bahay pa lang ninyo, bago kayo pumunta dito, days ago, nag-decide na tayo that I will be there because ako'y sasama sa panalangin at tayo nag-a-agree sa ating mga panalangin. Ang sabi po dito, for where two of you agree, we are not just only two. Dalawa lang po palang magkasundo eh. Gagawin ng Panginoon yung ating mga itadalangin. Pero we are more than two. Ang bilang po natin ay enough para dinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Dahil sabi po dito, for where two or three have gathered in my name, there am I in the midst of them. Kaya po, you know, we are part of that history that in these crucial times na ito nangyayari sa ating bansa. Alam niyo po, aalalahanin natin na I've been there, kasama ako sa pananalangin, ako'y nakiisa. And we know that great things ang gagawin ng Panginoon sa ating bansa. Alam niyo po, alam naman natin yung sinasabi sa Bible that in the last days, di po ba? Itong mga nagaganap na ito ay ito yung sinabi na rin po sa Manalangin Sultan. Pwede po bang i-post natin sa ba yung nakalagay doon? Yung verse na yun, that in the last days, hindi na ba yung verse na yan? Okay. Okay, ganito po. Ang word doon, pakihanan nyo lang yan, that in the last days, people will become lovers of money, ganyan. Ano na ba yan? Paki-share, pakitingnan lang. Naputol ako sa aking pagsasalita. But realize this, that in the last days, sorry for a moment, tingnan ko lang po yung talata na yan na may kinalaman doon sa bagay niya. Is that in 2 Timothy? Paki-post na natin. Verse 1, let's start with verse 1. Paki-start sa verse 1. Dito ba yun? Okay. But mark this. Okay, dito na, sige. Dito na lang. In the last days, young people will be unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Huwag niyo pong alasin. Lovers of God, holding to a form of godliness, though they have denied His power, avoid such people as these. Gusto ko lang pong sabihin that in the last days, people will become lovers of pleasure rather than lovers of God. Ano ba yung nangyari ngayon? Ay, hindi tayo pwede hindi mananalangin eh. Naka-highlight ng Bulacan eh. Kailangan mo tayo. Pero alam po natin na may dahilan. Alam niyo po. Maraming mga nagsasabi, yun naman po sinasabi lang po ng mga ilang mga nagsasabi tungkol dun sa revival daw po ay magsisimula sa Bulacan. Pero parang, kung titignan po natin yung mga mangyayari, parang taliwas sa dapat mangyayari. Ang revival ay magsisimula sa Bulacan. Dahil nga po yung history, di ba, sa history, maraming mga naganap dito sa
Bulacan at sa Malolos, tama po ba ako? Nandiyan, nanumpa. Sino ba yung mga presidente na yun? Era. Joseph Sala, yes, I know, meron pang before. First Philippine Republic. Di ba? Emilio? Aguinaldo. Diyan sa may Baraswain. Kaya po ano eh, may kasaysayan talaga. Kaya yung sinasabing dito magsisimula, pwede nga ano, pero itong nangyayari sa ating kapaligiran, what is this? Hindi tayo natutuwa. Alam niyo po, nakakalungkot. Kaya ngayon, kung kayo po ay natutulog ng mahimbing, magpasalamat kayo sa Panginoon. Dahil yung po mga apektadong tao ay hindi nakakatulog ng mahimbing. Sila ay stress na stress. Hindi lang yung people involved, but also the family and people connected to them. At tila po sa panahon ito, kapag ang apelido mo ay kapilido ng isa doon, tila gusto mong magkaano sa ilalim ng table, baka mamaya pagka ikaw pumunta doon sa immigration sa airport, baka pag nakita how are you related to this and to this and to that? Ako nga may natatawanan ko. Yun pong anak ko si Jorge, wala po silang yan ng kanyang wife. Sabi niya, ang higpit po sa immigration. Ang tinanong po sa akin, are you a politician? Tawa ng tawa. Tinatanong ko siya, mukhang hindi pa palulusutin, ano? Siya daw ba ay politician? Ganon ang dinadanas ng mga tao ngayon, ano? Ngayon po, going back to what is happening today. Alam niyo po, nalulungkot tayo, pero at the same time, naaawa din tayo. Imagine those people na dati kinikilala. Imagine, to become an engineer is not easy. Mahirap mag-aral. At yan maaari ang iba dyan, talagang idinaos lang ng magulang para makapag-aral. Pagkatapos nagkaroon ng magandang trabaho, magandang posisyon, may honor. Pagkatapos ngayon, kung ilang paso sila sa Senado, parang kahit hindi ikaw, yung taong involved, alam niyo po, parang mapapaangat ang pit mo. Katulad na sinabi ng ating chairman, ang tatalinin niyo pa naman, kung yung talinin yun ay ginamit niya sa mabuti, di sana yung mga kababayan ninyo ay hindi binabaha. Diba, ikaw parang, hindi ikaw yung sinasabihan, pero parang wala ka na talagang kadangan-dangan. Ano? Pero, nangyari ang lahat ng yan. Ano? So, gusto ko po tingnan natin yung talata, yung A Good Name, Proverbs 22. Tingnan nga po natin yung verse na yan. Pwede bang i-plus natin sandali yung Proverbs. Basahin nga po natin, a good name is to be desired than great wealth. Favor is better than silver and gold. Mga kapatid, a good name is to be more desired than great wealth. Ano nangyari doon? Puminang yung ginto. Nasilaw ang kanilang mga mata. Talagang sasabihin na nga po natin na nawala na nga sila sa kaayusan. Imagine. Nawala na yung focus kasi yung ginto kuminang. Imagine yung nakalatag dyan sa lamesa niya yan. Nakatakot-takot na milyones. Nawala na yung talino. At yung narinig po natin na testimony ng isang driver na naghahatid siya ng how many bags? 48 na maleta na dinadala sa akin. Ganun, ang laman ng isang maleta is 48 million. Nagpapatotoo yung driver. Ang sabi naman ng mga minimensyon, wala silang alam. Ano ba yung punto ba yung mga pera na yun? Na dinala sa taas, ibinaba. Paano ba? Di mo mahirap intindihin. Walang umaamin. Nasaan ang pera ng taong bayan? Nasaan ang pera namin? Ako lang po talagang isa rin ako sa ano, grabe, kung maningin yung mga BIR yan, talagang nakapapaaray kami, ang higpit. At talaga pong, grabe, pahihirapan tayo. Pagkatapos yung mga ibinayad natin ng mga taxes, nasa na? Di po ba? Talagang masarap ang sumamat, makigano-gano, pero hayaan mo na natin sila. Tayo madalangin dito at sa Diyos tayo magsumbong ano. Amen. A good name is to be desired than great wealth. Kaya po, mga kapatid na narito, talaga pong ingatan natin ang ating mga puso. Kinakailangan ng mabuting pangalan ng ating ingatan. At yung pangalan na tayo tinawag ng Panginoon para sa Kanya, ay ingatan po natin.
Ano po? Kaysa rin sa mga kayamanan. And then, also on verse pa rin, tingnan po natin ang nasa Matthew. Yun bang ang nakalagay doon ay huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Matthew, pwede ba? Matthew 6, 19 to 21. Okay, basa pa kayan. Ready? Begin? But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, nor where thieves do not break in or steal. For where treasure is, there your heart will also be. Verse 19 muna. Naiwan yung 19. Ready? Go. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Huwag na po tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na kung saan tama at kalawang ito ay sinisira at ninanakaw ng mga magnanakaw. And then, verse 20, let's go back. But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Alam po, nakalimutan ng mga tao na yun na may langit. Nakalimutan ng mga tao na yun na hindi nila madadala sa langit yun. Kaya sila yung nagpakasasa. Ito pwede nila na humigas talaga sa pera. Ano gagawin mo dun? Malaki pa sa kutso yung haba ng pera. Talagang hinigaan, nagpakasasa. At kung sila nagsusugal, hindi nila nalaman na ang kailang sinusugal ng milyones ay pera na taong bayan. Hello po? Hello po? Alam niyo po, alam ko, sa oras na ito, tayong mga nananalangin, isang balik po natin sila sa pananalangin. Nare-realize nila ngayon, ano nangyari sa kanila? Nagsimula silang ganito, and then nag-end sila na gano'n ang kanilang buhay. Hello po? Hello? Kaya po, napakalungkot ang kanilang mga kalagayan. So, now, alam ko po, kinakausap sila ng Panginoon, dahil lang palang magiging dulo ng kanilang mga ninasang maraming salapi na kung saan ang apektuhan ay ang bansang Pilipinas. Kaya po, maging sa ating mga kapatid ko, ang sabi ko dito, hindi rin tayo mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Kundi ang iimpokin natin ay kayamanan sa langit. Kailangan din natin ng yaman sa lupa. Pero hindi ang kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan dito sa lupa, iiwan natin yan. Sisirain ang kalawang. Subalit ang kayamanan ng panlangit, ito po ay mananatili. Ito po, gusto ko yung part na verse 21. Pwede ko balikan natin yung verse 21. Meron na po akong gustong pansinin natin dyan. Meron lang po akong gustong makita natin dyan. Basahin niya po natin verse 21. Ready, go. Where your treasure is. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Alam mo bang ibig sabihin nun? What a person value most will direct their affection and priorities. Ano ba binavalue natin? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Again, what person value most will direct their affection and priorities. So, ano may ang priorities po natin? Kung binavalue po natin ay ang Panginoon. Kung ang nasa puso po natin ay ang Panginoon, uunahin natin para sa Panginoon. Pero kung binavalue natin ay kayamanan, naroon ang ating puso. Ano po? So, tayo po ay tinawag ng Panginoon. Ipinakita na sa atin ng Panginoon na kung meron man tayo na nasa higit ay ang kayamanan ng panglangit. At dito po, ang Panginoon ay nagpakilala sa amin at patuloy na nagpapakilala sa iba't ibang kaparaanan. At tayo na nakakilala sa Panginoon at nakareceive ng mga revelation who Jesus is. Alam niyo po, we have the authority. Kaya po, sa ating pananalangin, let's keep on declaring. Let's keep on declaring. God has given us the authority para talian ang dapat talian at kalagan ang dapat kalagan. Kaya po, ito, ipinahintulad ng Panginoon na mahayag para makita ng mga Pilipino kung ano ang nangyayari. At the same time, kinakausap ng Panginoon ang lahat ng mga tao. Kasi ang Panginoon ay nagtuturo sa lahat ng mga tao sa iba't ibang kaparaanan. Kung minsan yung mga people in high places, para sila untouchable, hindi marating. Pero ngayon ang Panginoon ay pumapasok sa tahanan
ng lahat ng mga tao. Dahil ang mga tao ngayon ay nakatuto kung ano ang nagaganap sa bansang Pilipinas. At ngayon ay kinakausap sila ng Panginoon indirectly na sinasabi sa kanila, iyan ang dulot ng pagmamahal sa salapi rather than good name. Sapagkat ngayon, of course, may consequence. Inaani nila ang kahiyan dulot ng kanilang masamang ginawa na ito'y hindi lang sa kanila, hindi ito inaani ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po nung ako'y nakikinig, nung declaration, ano pa siya, na ako po ay si ganito, narinig siguro, ako po ay wala sa Malolos, Bulacan, ang pangalan niya, apelido ay Fernando. Sabi niya, unang-una po, humihingi ako ng tawad. Nadinig niyo ba yun? Sa Diyos. Very good. Tapos humihingi siya ng tawad sa mga pamilya niya. Talagang hihingi ka ng tawad. Grabe. Humihingi ng tawad sa pamilya, humihingi ng tawad sa bansang Pilipinas, at humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nasaktan. Pero po, naglakas loob, pero ginawa niya tama, isumingi siya ng tawad. Hindi na siya pwedeng pagpaikot-ikot at magpaligid-ligid pa, so tama po yung kanyang ginawa. So dahil dito ay, alam ko po, kinausap ng Panginoon ang lahat ng people in all walks of life. Siguro akala ng mga mayayaman na yun, wala nang katapusan ang pagsasaya. Siguro akala ng mga bili ng mga bag ng Hermes at kung ano-anong mga mamahaling kumakain sa mga akala, siguro ay walang katapusan ng lahat. Pero ngayon nakita nila, ito pala ang kahinatnan ng perang kinuha sa masamang paraan. Kaya po, yung pong sinabi dun sa talata na in the last days, people will become lovers of money. Ito na ngayon. But at the same time, yung pagiging lovers of money ng maraming mga tao na dulot ng ganyang mga bagay, nire-reverse ngayon ng Lord. All things work together for good. Di po ba? Doon lang muna ako. For good. Yung ganyang sitwasyon at ganyang exposition ng Panginoon, tinetturn into good. Hello? Para ang mga tao ay ma-realize nila na it's not all about money. And we are here. Ang pangunahing headline ngayon ay nasa balita ay taga-Bulacan. Lalo dapat tayong manalangin sapagkat ang ating ipapanalangin hindi lang bansang Pilipinas, kundi ang ating sariling bayan. Amen po? Kaya po, meron tayong assurance. Whatever we bind on earth will be bound in heaven. And whatever we loose on earth will be loose in heaven. Kaya po, tayo po ay mananalangin with confidence in our hearts that God will listen to our prayers. Kaya po, sa ating mga pananalangin, ano man po ipapanalangin natin sa oras na ito, ibuka po natin ang ating mga labing mabuti, ihayag natin sa Panginoon, sapagkat alam ko po na may gagawin ang Panginoon sa panalangin na ito. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Lord. Ngayon po ay bago po tayo lumako sa intercessory prayer, magkakaroon po tayo ng group prayer. Okay lang po ba? Sana po, hiwa-hiwalay po yung mga magkakasama ng simbahan. Parang ito muna, okay lang po ba? Siguro mga 2-3 minutes, i-apply po natin ang sinabi ng Panginoon. Anumang bagay ang inyong kalian sa langit, kakalian sa lupa. Anumang bagay ang kawalan sa langit, kawawalan sa lupa. Okay po ba? Sige po, ayun po tayong lahat. Ano po? Makipag